Kahit nga maraming trabaho kung ganito kabait ang amo yung pag-uwi mo galing paghatid ng alaga mo is nakaluto na siya and sabay kayong kakain. Parang wala lahat ng pagod. Yan nga mga kid-size, dahil ang dami nagko-comment sa inyo kung bakit si amo ang nagluluto, hindi ang katulong. So ayun mga kid-size, panoorin nyo kung ano ang trabaho ko buong araw. Yan nga mga kid-size, alas 6 pa lang ng umaga, gising na ako. And then prepare ko yung baon ni Charlotte. Antayin ko siyang magising, ang pagatasin ko siya. And then hatid ko siya sa school bus niya ng 6:45. And then babalik naman ako dito, minsan nagbe-breakfast ako, minsan hindi. And then antayin ko si Manting nagigising, and then pagatasin ko. And afternoon is kagaya ngayon is pupunta kami sa Chunwan dahil may interview class siya ng 1 oras. At habang nandun siya sa loob at inaantay ko siya ng 1 oras. Kaya ngayon dahil hindi pa nga ako kumain ng breakfast kapag dito kami sa Chunwan pumupunta mga kid-size, paghatid ko ng alaga ko, dumidiretso ako dito sa May Liksang dahil maraming kainan dito na Filipino food at andito din sila Ate Rose na dito sa Pinoy Travel ako parati kapag dito ako sa Chunwan napunta. Dito na din ako nakikikain, dito ako nakikipagmaritesan habang inaantay ko yung mga alaga ko. Sa dami ng activity ng mga alaga ko, minsan si Charlotte, minsan si Teng Teng dito din sa Chunwan. So nakahanap ako ng matatambayan ko kapag may mga activity yung mga alaga ko dito. Kasi habang nag-aantay ako ng 1 oras sa alaga ko, wala akong mapupuntahan kaya dito na lang ako sa May Liksang. At natapos na nga yung 1 oras na activity ni Manting, ayan pauwi na kami kasi may pasok ulit siya. Pagdating nga namin dito sa bahay, ayan nakaluto na si amo ng pagkain ni Manting and pati ako is nilutuan din niya ako. Dahil nga nakikita ni amo na wala din akong oras na magluto para sa pagkain ko. So pag nagluto siya is nilulutuan niya ako. Dati kasi is si lola yung nagluluto pero ngayong buwan is nasa Japan kasi yung lolo at lola kaya si amo ang nagluto ng pagkain ng mga bata ngayon. And then sinasali din niya ako. Ganon din si lola nung pag nagluluto siya. Sinasali din niya ako sa mga pagkain nila. Kung ano yung niluluto niya sa mga bata, yun din ang niluluto niya sa akin. Although kadalasan is bumibili naman ako ng pagkain doon sa pinag-antayan ko ng alaga ko. Pero pagdating ko dito sa bahay nila amo is may pagkain ulit. So kakain ako kasi nakakahiya na nagluto sila tapos hindi mo kakain. Baka isipin nila na ang arte naman itong katulong na to. Kaya kung anong niluto nila na maabutan ko, yun kakain ako. But anyway, nihatid ko na nga si Manting doon sa school bus niya and then nakabalik na ako dito. Kunin ko itong niluto ni amo para sabay kaming kakain. Hindi nga pala pumapasok si amo ngayon kasi work at home siya. Ayan siya o kaharap ko kakain. At ayun nga walang magluluto sa amin kaya dito muna daw siya sa bahay hanggat hindi pa dumarating sila lula na galing sa Japan. Kung tutuusin kaya ko naman magluto ng pagkain namin ng mga alaga ko kaso nga lang yung oras talaga sobrang kasi yung schedule ng mga alaga ko. Minsan pa nga tumatakbo kami kasi malilate na kami sa ibang schedule ng activity ng mga alaga ko. Kaya buti nga lang andyan si lola at saka si amo na tumutulong sa akin na dapat gawain ko sana. Pero nakikita nila na sobrang busy ako sa paghatid sundo sa mga alaga ko. Halos wala din akong pahinga kaya yun tinutulungan nila ako sa mga gawain ko sana dito sa bahay. At pag nasa school na nga yung 2 alaga ko, dito ko na din ginagawa yung mga paglilinis, ginagawa yung gawain dito sa bahay. Hapon na nga to, mga alas 2 na to, pero ngayon pa lang ako magsasampay, magtutupi ng mga nalabahan ko kahapon. Ayan, kaya wala din akong pahinga kahit dito lang ako sa bahay at nasa school yung mga bata kasi ginagawa ko din yung mga trabaho ko dito sa bahay all around na. And then afternoon is magsusundo ulit ako ng mga alaga ko and then pupunta ulit kami sa ibang activity nila kasi umaga is may activity si Manteng and then hapon is papasok siya sa school. And then hapon mga alas 3 tapos na ako lahat ng trabaho ko dito sa bahay and then susundin ko naman si Charlotte galing siya sa school. And then magpapalit siya, magme-merienda and then aalis ulit kami sa ibang activity naman niya hanggang gabi na yun. And then pag uwi namin hindi pa doon natatapos ang trabaho kasi kailangan mo pang pakainin, paliguan. And gagawa sila ng mga assignment nila pero tinutulungan nila amo babae at lalaki kasi andito na sila pag gabi. Hanggang alas 9 ako nagtatrabaho. Minsan kapag walang bisita yung mga amo ko is hanggang alas 9 pero kapag may bisita yung mga amo ko is abutin ako ng minsan alas 10, minsan alas 11 ganun. Pero dahil nga binabayaran tayo so hindi tayo pwedeng mapagod, hindi tayo pwedeng magreklamo. At dahil nga ito yung na-plan natin so kailangan natin panindigan dahil binabayaran ang bawat oras natin. Ito ang reality ng buhay bilang isang katulong sa ibang bansa. But anyway, mamachikin ko nga muna itong trabaho ko para matapos at magsusundo na ako. Dahil andito nga din si amo dito sa bahay.
At pagkatapos ko nga mag-magic mga kid-size, oras na para magsundo ako sa alaga ko kasi tumunog na yung alarm clock ko. At pagbaba ko nga, binitbit ko na din tong segregate na basura para sabay ko na din itapon bago ko susundin si Charlotte. Kasi dito din sa mall na pagsusunduhan ko kay Charlotte yung basurahan. Kaya binitbit ko na din para isabay ko na din siyang itapon. Hello! Oh, give me a bag. I have one. Kita niya itong exam niya. Perfect daw. So lucky. Ayan. So Wow. Okay. Mommy's in their house too. At ang saya nga niyang pinakita sa akin yung score niya na perfect kasi exam niya ngayon. Sabi ko is, pakita mo sa mama mo kasi nandoon sa bahay. And then ayan na, pauwi na kami kasi magpapalit siya and then pupunta kami doon sa ballet class niya. At pagkatapos nga niyang nagpalit, ayan, ayusan ko yung buhok niya and then aalis kami. Siya mo naman is may iwan siya dito kasi siya yung magsusundo mamaya kay Manteng. At ayan, magbibiyahe na nga kami ni Charlotte pupunta sa ballet class niya and then kalahating oras yung biyahe namin. 2 beses kami mag-interchange ng MTR bago kami makarating. At pagdating nga namin dito, sabi niya is gutom na gutom daw siya kaya kako is bili ka na ng pagkain mo habang may oras pa. Kaya bumili siya and pinabayad ko din sa octopus niya. Pinicturean ko siya habang kumakain din, sinin ko kay amo. Sabi ko ayan, gutom na daw siya, nakalimutan niyang nagmerienda bago kami umalis dyan sa bahay. Tumawa na lang si amo. At ayan nga mga kid-size, dahil bawal mag-video doon, pinicturean ko na lang siya. At dahil pumasok na nga siya mga kid-size, ayan, iniwan ko and then pumunta ako dito. Bumili kami ng pagkain ni Ate Rose, ayan. And then magme-merienda muna kami. Habang bumibili kami mga kid-size, minessage ko si amo nakakain na ako para hindi na siya bibili na pagkain kasi minsan is nagluluto si amo or minsan is bumibili siya ng pagkain sa labas. Kaya inunahan ko nang nag-message para hindi na siya bibili ng pagkain ko kasi kakain na ako dito. At tignan niyo nga yung binili ni ate. Sabi niya is pang merienda lang daw namin. Ayan, bumili siya ng kadami-dami. Parang pang umagahan, tanghalian at gabihan na to sa dami ng binili niya. Tapos bumili pa siya ng tea. At ayan nga yung mga binili ni ate. Sabi niya is masasarap daw. Kaya bumili siya ng madami para ipatikim daw niya sa akin. Pero parang napadami yung binili ni ate kasi ang dami. Tapos dalawa lang kami kakain. Dagdag pa tong binili niya na sugar tea. Ang bigat sa tiyan. At pagkatapos kumain doon, iniwan ko si ate and then sinundo ko si Charlotte kasi 1 oras lang yung pasok niya. At ayan nga, kinuha din niya yung tinapay na kinakain niya kanina. Kasi hindi natapos and then sabi ko sa kanya, ilagay mo muna dyan sa bag mo. Pagkatapos ng balik class mo, saka mo ituloy kainin. Nakarating na nga kami dito sa bahay and paliguan ko na yung 2 alaga ko kasi pagdating namin isabi ni amo, papaliguan ko yung 2 alaga ko. Kasi lalabas sila amo, magdi-dinner sila sa labas and bumili na lang siya ng pagkain ng mga bata. Kasi nga sinabi ko na hindi na ako kakain kaya bumili na lang siya ng pagkain ng mga alaga ko. At ayun, pinagsasabay ko nga silang paliguan para madaling matapos and then papakainin ko sila ng dinner. Pagkatapos ko ang paliguan, nakita ko tong damit na nilabahan ni amo na tapos na. So, isasampay ko muna siya and then susunod ko naman tong puti na uniform ni Charlotte. Kasi pinaghiwalay ni amo yung decolor sa puti kasi magkahawaan sila ng kulay. Pero madali lang naman tong matapos kasi lalagay natin siya sa quick sa 20 seconds lang. And then ayan, sasampay ko naman tong decolor na uniform ng alaga ko. At ito na nga yung binili ni amo na pang dinner ng mga alaga ko. Pinainit na niya. So, i-prepare lang natin and bigay natin sa 2 bata. At habang kumakain yung 2 alaga ko, iwan ko muna sila dito dahil narinig ko nga na tapos na itong labahin ko. Diba sabi ko is mabilis lang kasi 20 seconds lang. Ayan, sampay naman natin itong puti na uniform ni Manteng dahil araw-araw kami naglaba ng uniform ng mga alaga ko. At dahil tapos na nga kumain yung 2 bata, so hugasan naman natin itong pinagkainan nilang plato. Pagkatapos nga nilang kumain, ayan, open nila yung TV dahil sabi ni amo is manood muna sila. And habang nanonood silang 2, sabi ko is dyan muna kayo at maliligo ako kasi pag antayin ko pa sila amo, uwi sila amo ng mga alas 11, alas 12. So naligo na ako and then mamaya is papatulugin ko yung 2 alaga ko. Ayan nga, tapos na ako naligo and wala pang alas 9. So sabi ko is dyan muna kayo, manood muna kayo at tatapusin ko muna itong plantsahin ko kasi uniform na alaga ko bukas and baka matagalan akong gumising bukas so hindi ko na siya mapaplantsa. Isa lang kasi yung uniform nung alaga ko, ito lang yung uniform niya. Kaya habang may oras pa is plantsahin ko na kasi baka kusot-kusot na naman ipasuot ni amo bukas sa kanya. At natapos ko na nga lahat and wala pa sila amo so papatulugin ko yung 2 alaga ko doon para makapagpahinga na din ako. Everything is done. Thank you Lord for this day.